Mga kababayan, ngayong araw po ng Biyernes, June 19, 2026, patuloy po nating minomonitor ang low pressure area ang nagbabantang pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw. Aalamin din natin ang mga detalye patungkol sa weather system na nagbibigay ng mga pag-uulan sa malaking bahagi po ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Bago ho tayo magpatuloy, huwag niyong kakalimutan na mag-like, subscribe at i-share ang ating YouTube channel. Maraming salamat po. So mga kababayan ko, mga senior natin dyan, kamusta ho kayo? So dito po muna natin sisimulan. Ito pong low pressure area ay palapit ng palapit sa ating Philippine Area of Responsibility. From medium chance, tumataas ito sa pagiging high chance para ma-develop bilang tropical depression. Huli ho itong namataan na merong lokasyon na 2,385 kilometers east of Eastern Visayas. Sa ngayon, hindi pa natin ito may consider bilang banta ng posibleng magiging pang-anim na bagyo dahil wala pa naman ito sa ating area o sa ating Philippine Area of Responsibility. Sa inilabas po ng pag-asa na tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, dito makikita nating mabuti yung banta ng madedevelop nga po na bagyo sa mga susunod po na mga linggo. Tara tignan natin. So kung makikita nyo ho sa ating screen, kalalabas lang din ho nito sa pagitan ho ng June 18 hanggang sa June 24, yung low pressure area na yan lalapit at papasok sa ating Philippine Area of Responsibility pagitan po ng June 18 hanggang sa 24. At nakikita nyong mabuti, may kasunod pa yan na low pressure area na low chance ang category. So pagdating naman po sa week 2 dito sa ating map illustration, makikita nyo sa pagitan naman ng June 25 hanggang sa July 1, 2026, dyan banda sa extreme northern Luzon lalapit etong LPA na nasa red warning po ang category para maging tropical depression. Pero doon sa ating map illustration, hindi naman ito nakitang na-develop sa pagiging bagyo. Pero may mga possibilities pa rin na pwedeng magbago. And then sa likuran niya, etong low pressure area na panibago ay nasa katamtaman ang tsansa para ma-develop bilang isang mahinang bagyo. So papangunahan ko na po kayo, kapag na-develop po itong low pressure area bilang bagyo, tatawagin po itong Bagyong Francisco. Pang-anim na bagyo po ngayong 2026 at sa ngayon hindi natin ito may consider na malakas o pag sinabi nating malakas na bagyo, typhoon o super typhoon category. Kaya kung may nakikita kayong update patungkol sa sinasabing dalawang bagyo, wala naman hong dalawang bagyo, dalawang low pressure area lamang po ang ating namomonitor at hindi pa bagyo, no? Dapat po klaro tayo doon. So ngayon, sa tinatawag naman po natin na tropical cyclone threat potential na inilabas din po ng pag-asa sa area po ng Visayas, sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, kasama po ang Dinagat Island, Surigao del Norte, kasama po ang Surigao del Sur at Davao Oriental. Apektado ho yung mga lugar na yan ang tinatawag natin na easterlies. Ang easterlies ay maalinsang hangin na nanggagaling sa may karagatang Pasipiko. So meaning to say, mataas ang tsansa ng mga pag-uulan lalo na sa mga lugar na binanggit ko sa bandang hapon at sa gabi. Ang easterlies kasi ay nagbibigay din ng epekto ng mga local thunderstorms. At ang local thunderstorms natin medyo malalakas bandang hapon dahil sa easterlies. Kaya yung mga low-lying areas, mga landslide prone area, mag-ingat po kayo sa banta ng mga pagbabaha o kapag ka nagkaroon ng heavy rain po lalo sa hapon. Sa parte naman po ng Metro Manila, nalalabing bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao, dahil po sa alinsangan o epekto ng easterlies, tumaas ang tsansa ng mga pag-uulan dyan, lalo na po sa hapon at sa gabi. Tulad ng aking sinasabi, wala mang bagyo sa loob ng ating bansa, nakamonitor tayo sa low pressure area, pero ang pangunahing weather system natin ay ang easterlies. Ngayon, kung makikita nyo naman dito sa ating kanlurang bahagi ng ating bansa, unti-unti na rin pong bumabalik ang epekto ng habagat o southwest monsoon. May mga kababayan na nagtanong sa atin at ang sinabi, Kuya Francis, hanggang kailan ba ang monsoon break para alam namin kung kailan kami magiging alerto at magiging handa. Kailangan ngayon maging handa na tayo, hindi na natin dapat hintayin pa matapos ang monsoon break.
Ang monsoon break, minsan tumatagal ito hanggang 2 linggo. And usually kapag ganitong wet season tayo, ay nasa 1 linggo lamang ho ang pansamantalang paghina o pagkawala ng habagat o yung tinatawag natin na monsoon break. Kapag bumalik ang epekto ng habagat, magkakaroon tayo ng tinatawag na rapid intensification o paglakas ng isang sama ng panahon. Tulad ngayon, meron tayong nakikitang low pressure area. Kapag ang habagat po ay lumakas sa pagkakataong ito, mabilis madedevelop yung low pressure area na nasa silangang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon naman, kapag itong low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay na-develop bilang Bagyong Francisco, ang mga lugar naman na malalapitan nito ay dito po sa may bandang Eastern Visayas papunta sa may extreme Northern Luzon dahil nandoon po ang sirkulasyon ng hangin dulot ng easterlies o maalinsang hangin na nanggagaling ho sa may karagatang Pasipiko. Kaya kinakailangan lahat ng mga lugar na binanggit ko maging alerto ho at maging handa. So ipasilip ko sa inyo yung ating tinatawag na Advanced Weather System and Forecast, and then dito makikita nyo mabuti, lalabas dun sa ating illustration yung pag-ikot o pag-sirkulasyon po ng nagbabantang bagyong madedevelop sa susunod po na mga araw. Kung makikita nyo sa ating screen, yan po, no, andyan ang epekto ng easterlies sa silangang bahagi ng ating bansa. Dito naman sa kanlurang bahagi ng Palawan ay unti-unti nang bumabalik ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Pero makikita nyo yung bilog na yan na umiikot, yan yung low pressure area na nasa red warning po ang category. Ibig sabihin ay tumataas ang tsansang ma-develop bilang bagyo. Ito naman ay walang direktang paglandfall sa ating Philippine landmass pero papasok sa ating Philippine Area of Responsibility by next week. Pag sinabi natin by next week, magsisimula yan sa Monday, Tuesday, sa Wednesday, basta yung next week po. Diyan mas mataas ang tsansa ng pag-develop o pagpasok po ng low pressure area. And then kapag nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility, ang LPA, doon natin malalaman kung ito'y mabilis na madedevelop bilang Bagyong Francisco. Kaya ngayon wala pa tayong aktibong bagyo sa loob ng ating bansa, pero meron ng banta ng typhoon threat sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya lagi kong sinasabi, maging alerto at maging handa tayo dahil nandyan ang epekto ng easterlies at gayon din mga localized thunderstorms. Ngayon naman po, no, ay papasilip ko sa inyo yung atin pong tinatawag na advanced weather system o itinatawag din ho natin na live weather map, and then makikita nyo mabuti dito sa ating screen na nandyan ang epekto po ng easterlies. So ito po, kung makikita nyo po sa ating screen mga kababayan, so ito ipasilip kong mabuti ha. Ito po yung low pressure area na ating namamonitor. Actually, dalawa nga yan. Pero sa ngayon ay wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero take note, maging handa at maging alerto kayo dito sa isang LPA na yan. Dahil itong naunang low pressure area na yan ay magiging high chance na category para maging tropical depression. Ang ibig sabihin ho niyon ay itong naunang low pressure area ay mas mataas ang chance ang maging bagyo sa mga susunod po na mga oras o mga araw. Bagamat wala pa naman din masyado ang epekto ng habagat, ang easterlies ang tumatanghay or nagbibigay ng epekto para lumakas itong low pressure area. Like kung ipinapaalala na meron pa rin tayong El Nino warning, no? Nasa El Nino break pa rin tayo. Hindi naman ibig sabihin na merong El Nino na update tayo, wala lang mga pag-uulan. Pag merong El Nino update, kokonti ang mga bagyo pero mas malalakas. At ayaw naman natin na ganun ho ang mangyari. So ngayon, ang kailangan nating gawin, i-monitor etong magiging direction po ng low pressure area, lalo na kapag naging bagyo. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, kapag ang isang sama ng panahon o bagyo ay manggagaling o nanggagaling sa silangang bahagi ng ating bansa, ang tinatarget ho ng mga lugar niyan, etong silangang bahagi ng Mindanao, Eastern Visayas, North Luzon, Extreme Northern Luzon. Diyan lamang ho naglalaro yung mga lugar na pwedeng maapektuhan ito. Pero dinouble check naman natin, etong nga pong LPA, kapag ito ay na-develop bilang bagyo, wala po tayong nakikitang direktang paglandfall nito sa ating kalupaan.
do merong pagpasok sa ating Philippine Area of Responsibility, pero patuloy pa rin nating minomonitor. Nakita din natin doon sa ating advanced weather system and forecast natin, kahit wala pong direktang paglandfall, eto nga pong banta ng magiging bagyong Francisco sa ating Philippine Area of Responsibility, tumataas naman yung tsansa nito para maging malakas na bagyo. So pag sinabi kasi natin na malakas na bagyo, pasok yan sa pagiging typhoon at super typhoon category. Uulitin ko, may iba't ibang category tayo ng bagyo at dapat malaman nating mabuti yon. Unang-una, meron tayong tropical depression category, which is level 1 category ng bagyo. Merong level 2 category, etong tropical storm. Level 3, severe tropical storm. Level 4, typhoon category. At level 5, yung pinakamalakas, ay ang super typhoon category po na bagyo. Pero etong LPA na nakikita natin, kapag na-develop ito bilang bagyo, pasok pa ito hanggang sa level 2, yung pinakamax, which is eto nga pong tropical storm category. So sa ngayon, wag muna tayo mag-alala. Ang dapat natin gawin, maging alerto at maging handa. Bigyan ko kayo ng mga paalala. Unang-una, ugaliin nyo po mag-antabay sa ating update at please baka pwede nyo i-share yung update natin para mas malawak yung audience natin. Maraming makapanood at maraming makaalam sa update sa lagay ng ating panahon. Pangalawa, parte ng Metro Manila, mga low-lying areas, ngayon pa lamang mag-asikaso na linisin ang kapaligiran, mga basura, plastic na nakakalat kung saan-saan pwedeng pagmula ng bigla ang pag-apaw ng tubig kapag nagkaroon tayo ng mga heavy rainfall warning. Alam naman natin na prone sa pagbabaha ang mga low-lying areas, kaya dapat makipagtulungan po tayo. Yung ating mga kabahayan ay patibayin natin ang mga bubong. I-double check, baka mamaya merong mga tulo at hindi maayos ang pundasyon, magkaroon ng mga malalakas na hangin, dulot ng mga local thunderstorms at kung may ma-develop mang bagyo ay nakahanda ang ating tahanan. Yung isang paalala ko pa, go bags, importante, lagi ko yung sinasabi. Gayun din, yung mga importanteng gamit, i-safety na, gumamit tayo ng mga ziplock plastic para ilagay ang mga dokumento nating importante. Once magkaroon ng biglang pag-uulan na malalakas, hindi natin masasabihan, ay nakahanda tayo. Eto pa, kung kaya naman natin mag-imbak ng pagkain na sasapat ng pang ilang araw, gawin na natin ngayon pa lamang Kahit po medyo mainit o maalinsang ang panahon, hindi ibig sabihin ito wala ng pag-uulan. Kung mapapansin ninyo, halos lagi nang umuulan sa hapon at sa gabi. Yun ay dahil sa mga local thunderstorms. Pero once na merong ma-develop na bagyo, umaga pa lamang sa tanghali ay mas tataas na ang tsansa ng mga pag-uulan. No? Kaya nga po mas maganda na ngayon pa lamang na-alerto na tayo o nagiging handa na tayo. Ngayon, i-summarize natin. At para maunawaan po ng mga kababayan natin. Uulitin ko dito po ngayong araw po ng Friday sa Metro Manila, asahan ng maulap ng kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. At ang tsansa ng mga pag-uulan ay aabot po sa 60% hanggang 70% lalo sa hapon. Sa parte ng Calabarzon, sa Mimaropa, sa Bicol Region, partly cloudy to cloudy skies ang aasahan with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Ang easterlies ay mawawala once na bumalik po ang epekto ng habagat. Sa parting Visayas naman tayo, buong Eastern Visayas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa easterlies. Expected na mas madalas ang ulan sa hapon at sa gabi. Sa parte naman ng Mindanao, dyan sa Medinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Davao Oriental, maulap na kalangitan ang ating mararanasan na merong mga isolated rain showers and thunderstorms dahil sa easterlies. The rest ng Mindanao, maulap na kalangitan dahil sa mga localized thunderstorms. So, importanteng tandaan ninyo, weather system o pangunahing weather system natin ay easterlies pa rin na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Eastern section po ng Mindanao. Ang general condition natin from Wednesday, kahapon ito hanggang sa ngayong araw ay maulap na kalangitan ng ating mararanasan. Impact, posibleng pagbabaha sa mga low-lying areas at landslide sa mga landslide prone area. Mga kababayan, dahil ko sinasabi, manalangin tayo sa Panginoon, magtiwala sa ganitong sitwasyon, kailangan magtulungan tayo at alamin natin ang mga dapat gawin kapag mayroong mga bagyong paparating. Muli, ito ang inyong lingkod, si Kuya Francis, puli naghahatid
ng update sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagsuporta.